Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Let's start our reading. Please do like and subscribe dito sa ating channel. And comment down below. Na-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Let's start our reading for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ay, wait lang. Shuffle lang natin ng konti pa yung cards. This is Timeless Love Reading. Kahit matagal lang uploaded ng video, kung ngayon mo ito napapanood, maaaring ang message na ito ay ngayon mo pa lamang dapat marinig. Let's start. Virgo. Four of Pentacles and the Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn. Kasi ko lang iilaw. Okay. So, yung iba sa inyo, pwedeng tinatry mong iwasan yung emotions na nararamdaman mo with this person. Tinatry mong magpakasaya ngayon with the sun and focus on growth, and the Magician is also here. So, part of you is parang niloloko or parang niloloko mo yung sarili mo kasi pinipilit mo yung sarili mo mag-focus sa ibang bagay and not think about the person in the past. With the Four of Pentacles, medyo sarili mo muna iniisip mo ngayon and with the Seven of Swords, nakikita natin na may dahilan ka kung bakit umiiwas or lumalayo or pinipilit mong mag-isipin itong taong to. First na nakakonect mo, kunin natin yung main energy niya. For Virgo, please, for Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, one last shuffle. The stars here, followed by the Three of Cups. This could be a person in the past. Could be a new person. The High Priestess is here. May spiritual connection sa inyo ng person na to. The Nine of Swords. Medyo nalulungkot or na-stress siya, nainis siya. Lagi kanyang iniisip. And I feel like with the Three of Cups and the Star, yung pangarap or gusto niya mangyari is magkaroon ng reconciliation sa inyo. Pero, feeling niya masaya ka na. Na isa pa yun sa nakakapagpainis sa kanya, nakakapagpalungkot sa kanya, nakakapagpa-stress sa kanya. Ayaw kanyang maging masaya. Parang ganun. Ayaw kanyang kasi unfair, dahil kasi siya, nalulungkot siya, naiinis siya dito sa connection ninyong dalawa. While you, on the other hand, parang okay ka na, naka-move on ka na, pero parang sa kanya, wait lang, ngayon pa lang ako ngayon pa lang nagsisink in sa akin yung connection natin. So, kung ikaw nag-move on na, ano to, ba't ako lang nasasaktan sa atin? Parang ganun. Ang feeling niya, nag-move on ka na. Or parang baliwala na lang sa'yo yung connection ninyong dalawa. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa for the sign of Virgo? Summarizing Venus, Jupiter, Virgo, emotion ninyo sa isa't isa. Emotion ninyo sa isa't isa, spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgo.
Emosyon ninyo sa bawat isa. Temperance is here. Followed by the Chariot. Parehong major arcana to, no? Clarify the Temperance and the Chariot. Ace of Swords. And emotion ng person towards you. Bottom of the deck, you do have the Queen of Swords. Seven of Pentacles is here, the Tower, and the Sun. Okay? So, sa nakikita natin dito, emotions mo para sa kanya. Mas more on kasi, ginagamit mo na ngayon yung utak mo muna. Parang with the Temperance, nakaramdam ako ng pagod sa'yo eh. So, pwedeng nakakapagod maghintay, nakakapagod mag-abang ng wala. So, with the Chariot, kumbaga, in-enjoy mo na lang yung buhay mo, in-enjoy mo na lang yung kung anong pendadating sa'yo, etc. Ace of Swords is here. Nakakita tayo dito ng parang palaspas, ano? Ginagamit sa palaspas. Na dahon. And, it's like a message na parang something to do with faith. So, yung iba sa inyo, pagdating sa connection, sa relation, sa connection, nandun na lang yung faith mo. Na parang nag-trust ka na lang sa process. If this is a spiritual connection, pwede nagkaroon ka na ng awakening. And nag-surrender ka na. Hinayaan mo na lang kung darating, kung hindi. Parang ganun. Pero ngayon, mas utak mo kasi ginagamit mo dito sa connection. Ano yan? And nandun yung inano mo na lang. Kumbaga, enjoy mo na lang yung buhay mo. Tapos, nandun sa iba sa inyo naghihintay pa rin, pero hindi siya hintay na hintay. Alam mo yun? Parang kung may kipag-connect siya sa akin, communicate siya sa akin, okay, nandito lang ako. Hindi naman ako sarado na para sa kanya. Parang, as much as possible, umiiwas ka lang or hindi ikaw yung gumagawa ng action para makipag-connect or communicate sa inyong dalawa. Iniisip ka talaga ng person to, Seven of Pentacles. Like, may mga bagay sa buhay mo ngayon na gusto niya ng ganyan, gusto niya ng kumbaga, part of this person is gusto niyang ma-achieve or gusto niya ring ma-experience yung mga bagay na nai-experience mo. Gusto niya maging part niyan. Yeah. Gusto niya maging part niyan. Emotions niya sa ngayon, with the Tower, nakikita natin medyo may mga pagbagsak siyang na-experience. Clarify natin yung the Sun. What's with the Sun? The Six of Wands. Feeling niya nga talaga masaya ka na ngayon. And may mga accomplishment ka. Dahil mo na-achieve sa buhay mo. Na nangihinayang siya kasi wala siya. Parang gano'n. Gusto niya ng partnership, relationship.
By the way, I don't know kung nanonood ka, may sakit ka or kasalukuyan hindi okay yung pakiramdam mo kasi I can feel really, ano eh, pagod or yung pakiramdam parang may sakit talaga. This could be a reading. Okay lang kahit hindi ha. In the near future, what's in the near future? What's waiting in the near future for you? The moon is here. Oh, this could be a twin flame soulmate connection. Ten of Cups. Eight of Pentacles. Tsaka the Lovers. What's with the Eight of Pentacles? Page of Pentacles is here. Oh. Nakakita tayo ng union or reconciliation pero more on spiritually. Spiritual connection or communication yung nakikita natin. Lalo yung mga nasa spiritual connection dyan, twin flame or soulmate. Parang dadating sa point na yung person or yung kayong dalawa, magkakaroon kayo ng parang spiritual connection. Yung parang telepathically, parang makakapag-usap kayo or communicate kayo through spiritual means. And lalo na through your dreams, alam mo yun. So, may reconciliation, pero more on sa dreams pa muna. Or spiritual nga. I feel like itong person na to in the near future, nasa process siya ng pag-aayos ng kanyang finances. So, nandun yung hindi pa siya aligned or hindi pa siya okay physically para magkaroon ng physical reconnection or reunion sa inyong dalawa. But, nasi-sense natin yung pwedeng maging malaki ang parte nitong person na to sa connection ninyong dalawa. Kumbaga kung paano ka magigising pagdating sa spiritual side mo ngayong lifetime na ito, magiging malaki yung part niya doon. Pero kailangan niya munang ayusin yung sarili niya. And the same as you, kung meron kang mga dapat ayusin or unahin, eto muna yung focus niyo dito. By the way, habang nagre-reading ako kanina, nakaamoy ako ng sampalok. This could be a reading. So, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Don't forget. And follow us on Facebook. Madam P. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.